Sa punto pong ito, makakausap natin si Reverend Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary ng CBCP Permanent Committee on Public Affairs. Magandang tanghali po sa inyo, Father Ceciliano. Magandang tanghali, Rafi. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Opo. Ano po yung tugon nyo dun sa mga sinasabi ng ilang pari na nakakatanggap ng death threat na sana po ay maging stronger daw yung statement ng CBCP laban dito? Unang-una, linawin ko lang na yung mga obispo ay hindi pa naman nagtitipon-tipon para mapag-usapan yan. So lalong-lalo na ngayon na malapit na yung malapit na yung Holy Week. At sa aking pagkakaalam ay magkakaroon ng pagtitipon yung Permanent Council within this week. At hindi ko din alam kung ano yung kanilang agenda, kung may ipapasok ito na lumabas kahapon na balita at nangyari na merong mga nakakatanggap ng death threat sa hanay namin mga pari at mga obispo. Ang palagay ko, yung pag-uusapan yata nila sa pagpupulong yung nung Permanent Council, baka yung nangyaring summit sa Vatican about sexual misconduct. So kung tatanungin mo ko, Rafi, kung anong tugon dito ng CBCP, wala pa naman na malinaw na tugon tungkol doon sa mga nangyari kahapon. Pero of course, tinitingnan po ito ng CBCP bilang mahalagang issue. Lalo pat, although tatlo pa lamang yung lumabas at nagpa-interview sa media, sinasabi mas marami pa rito yung talaga nakakatanggap ng mga banta. Definitely, ito ay mahalagang issue dahil pinag-uusapan na dito buhay ng tao. At hindi lamang buhay ng tao, kundi buhay ng mga pare na nasa hanay ng simbahan. So hindi naman pwede na baliwalain ito at hindi naman din pwede siguro na walang gawing hakbang ang mga obispo dito, ang pamunuan ng Katolikong simbahan. At palagay ko, maaaring makipag-usap, di ba? Maaaring i-clarify kung ano ba talagang totoo sa likod ng mga balitang ito. Pero sa napaulat kahapon at yung ginawang press conference nila, sila na mismo ang talagang tunay na katibayan na meron talagang death threats na ginagawa laban sa mga bata. Sabi po ng palasyo, mga anti-Duterte troll daw o kaya prankster, yung posibleng mga nasa likod nito. Ano pong reaksyon nyo roon? Natural naman yan na merong ganyang denial, meron silang paliwanag. Pero ako naman, hinahamon ko sila na patunayan nila na hindi naman talaga galing sa kanilang hanay. Kasi halimbawa ay napabalita na nga kahapon na maaaring ito ay bunsod na rin ang ginawang pagsasalita ng ating Pangulo. Sabi nga nung isang pari kahapon, kapag nagsalita ang Pangulo ng ganitong mga bagay, it becomes the policy of the state. So palagay ko, kung merong ganyan silang denial, masalo pa nilang palalimin. Yung kumbaga ay pag-ferret out ng katotohanan. So they should make an investigation regarding this one kasi they were alluded in the reports na maaari nga na may kinalaman ito doon sa mga pagbabanta na ginawa na ng Pangulo. So siguro para naman linisin din nila yung kanilang pangalan, sila na mismo ang gumawa ng hakbang. Kasi napabalita din kahapon na yung mga pari din mismo ayaw tumanggap ng security. Yun na nga po. Galing mismo sa PNP, di ba? So ibig sabihin nito kung ganyan na ang pagtingin ng mga taong ito sa institusyon mismo na dapat ay sinesecure yung mga mamamayan, kailangan may gawin silang hakbang. So, kumbaga sa amin ay hamon yan para sa kanila na nilawin din nila. Saka sila naman ang may capability to know the truth regarding the matter kasi sila yung institusyon talaga na merong kumbaga ay kakayanan na gawin yan. Meron silang investigative powers. So let them do that. So ang sinasabi niyo po, hindi na kailangan maghintay pa na may magreklamo or may mangyari doon sa mga paring ito at ngayon pa lang ay talagang magsagawa na ng investigasyon at once and for all, malaman na kung ano talaga yung katotohanan sa likod ng mga ito. Definitely, Rafi, hindi na naman kinakailangan magreklamo pa kasi yung press conference kahapon, that's tantamount, na parang nagre-reklamo ka na lang din. Hindi nga lang yan yung formal na lumapit ka sa pulisya para magpa-blatter. Yung ginawa nila na pagsisiwalat, I think that's already an indication that there are really threats, and the threats are real. So bakit pa kumaga magpapaligoy-ligoy pa, di ba? Itong pamahalaan para hindi pa nila tingnan yung ganitong mga usapin. Sa ibang mga bagay-bagay nga, di ba? Makarinig lang sila ng ganitong threats, intelligence reports. Tinitingnan agad nila. Ito namang mga paring ito, mga mamamayan din ito And seemingly, sila yung target ng wrath ng ating Pangulo.
And so therefore, I think, kailangan din naman na napangalagaan din ang kapakanan ng simbahan, pati ng mga paring ito at saka mga obispo. And I would assume na bagamat hindi sila hihingi ng security, kapag nagkaroon naman ng investigasyon, I would i-volunteer naman siguro nila itong mga ebidensyang nakalap na nila so far. Well, kahapon, inilihayag na nila yan, inilabas na. So that's already public document. People know about that already. And kung magkakaroon man siguro ng investigasyon dito, o kung sino man ang kumbaga institusyon na titingin dyan, palagay ko naman, dahil public, public document na yan, madali na lang hagilapin yung mga, mga pagpapatotoo, pagpapatunay na meron talagang death threats na natatanggap. Okay, sige po, abangan na lang po natin yung mga pag-uusapan ng obispo sa iba't ibang issue patungkol pa rin sa simbahan. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi po sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi. Si Reverend Father Jerome Ceciliano ng CBCP.